So ibig sabihin po, yung strong El Nino could be, kumbaga mame-maintain niya dahil nakikita po natin even at the subsurface ay consistent yung warming. Umabot na sa 2 degrees Celsius ang itinaas ng temperatura sa silangan at gitnang bahagi ng Dagat Pasipiko. Ayon sa PAGASA, talagang matatawag na strong El Nino ang ganitong kondisyon. Ramdam na ang epekto nito sa Pilipinas kung saan ang Cavite at Nueva Ecija ay nasa drought condition na. Ibig sabihin ay nasa 3 hanggang 5 buwan ang kakaunti ang nararanasang ulan sa lugar. Ayon sa PAGASA, posibleng sa katapusan ng Disyembre ay madagdagan pa ang mga lugar na nakararanas ng meteorological drought. Pero pagsapit ng Enero ay posibleng maging 15 ang mga lalawigan na makararanas ng malaking kabawasan sa ulan. Tataas ito sa 27 sa Pebrero at 63 sa Abril. Ngayong taon ay nasa 11 bagyo lamang ang mga bagyong nabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Katumbas ito ng bilang ng bagyo na nabuo noong taong 1998 kung saan mayroon ding umiral na El Nino. Ayon sa PAGASA, ang mas kaunting bilang ng bagyo ay maikukonsidera na epekto ng El Nino. Buti na lang at may mga weather system na nagdala ng mga pag-ulan sa bansa gaya ng Shearline at Amihan. Nakatulong ito sa pagpapataas ng level ng tubig sa Angat Dam at iba pang mga pangunahing dam sa bansa. Pero may sinasabi ang PAGASA na posibleng agad itong sundan ng La Nina. Sa ngayon ay makararanas pa rin ng malamig na panahon ang bansa dahil sa epekto ng Amihan na tatagal hanggang sa buwan ng Marso. Pero pagsapit naman ng tag-araw ay mararamdaman naman ang pagtaas ng temperatura. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.